So good day. Our topic for today is about financial literacy. So according to Alan Greenspan, a number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. So today alamin natin ano ba yung kahalagahan na malaman ng isang estudyante or ng isang tao yung pagkakaroon ng tinatawag na financial literacy. Kailan natin masasabing isang financial literate ang isang tao? At ano yung nagiging effect kung ikaw ay isang financial literate? So financial literacy is defined as the possession of the set of skill and knowledge that allows an individual to make informed and effective decision with all of their financial resources. So pag sinabi nating financial, it is connected or it is related with how someone manage his or her money in order to meet his or her needs and wants. So pag sinabi nating financial literacy in layman's term, ito yung kakayahan mo kung paano mo pamamahalaan yung mga pera mo or yung pera mo in order for you na ma-meet or mapagbigyan yung iyong pangangailangan at iyong kagustuhan. So if you want to be rich according to Robert Kiyosaki, you need to be financially literate. 'Di ba minsan may mga nababalitaan tayo na there are those who won millions in the lottery, ang lalaki ng mga napanalunan nilang pera sa loto, pero they end up being poor after so many months of spending their money unwisely. Meron yan, if you will search the Google, meron kayong makikita na mga nanalo ng 30 million, nanalo ng 50 million, pero after ilang months, naubos kagad nila kasi it's either naloko sila or di kaya they are not that financially literate to spend their money. Hindi lang porkit marunong kang mag-invest, marunong kang laruin ng market, stocks market for example, masasabi natin you are already financially literate. Meron din pang ibang dapat malaman. Pero syempre sa atin bilang mga tawag dito mga specific normal citizen or ordinary citizen, hindi naman tayo ganoon kayaman. Hindi naman natin kailangan ng high level financial literacy para lang mapamahalaan natin yung finance natin. Yung basic na kung paano ka magsi-save, how do you do your spending, kahit papaano ano na yun eh. It's a big help for us to tawag dito to meet yung kinakailangang financial literacy ng bawat isa. So raising interest in personal finance is now a focus of state-run programs in the countries including Australia, Canada, Japan, the United States, and the United Kingdom. Sa Pilipinas, hindi ganoon hindi ganoon kasikat yung financial literacy. Kasi, aminin na natin, maraming mga Filipino ang merong ugaling tinatawag na one-day millionaire. Pag sinabi nating one-day millionaire, as long as may money, may pera silang hawak, they will spend it unwisely. Even naman ako, minsan, tawag dito, guilty pagdating dyan. Kasi, dumarating ka naman talaga sa punto na ang sarap gastusin ng perang pinaghirapan mo. Pero dapat, we must not forget na magtira or mag-ipon para pag may biglang pagkakagastusan or emergency spending, may mauhugot tayo. Yun yung tawag ito, binibigyang diin ng financial literacy para sa atin. So how to manage your money? Managing your money demands constant attention to your spending and to your accounts and not living beyond your financial means. Hindi pwedeng ang kinikita mo sa isang buwan, let's say, ang kinikita mo sa isang buwan ay, let's say, 20,000. Pero ang spending mo, 25,000. Masyado kang excessive spender ka. 'Di ba? Hindi mo mapigilan yung sarili mo na gumastos ng gumastos kahit hindi naman kailangan. Laging nasa Starbucks, laging yung pagpindot kay Shopee at saka kay Lazada. One problem yan ng
hindi tamang paggamit ng iyong financial literacy or yung pamumuhay mo na higit yung iyong gastos or spending kesa dun sa iyong financial means o yung kakayahan mo na gumastos o yung kakayahan mong kumita. Kasi you will end up na mababaon ka sa utang, you will end up na wala, lagi kang kulang sa pera. Kasi nga, mas malaki yung paggastos mo kaysa sa iyong kinikita. So, bakit mahalaga na may pera tayo sa bangko? Having a bank account provides convenience, access to choice of benefits, and safety. Learn to differentiate between necessities and luxuries or necessities and wants, needs and wants. For example, you need to pay your yearly dental cleaning, but you want to afford the salon appointment. So, dapat, anong uunahin mo? Halimbawa, dental cleaning or pagpunta mo sa salon? Siyempre, siguro naman kung okay pa yung iyong buhok or okay pa yung iyong itsura, hindi mo sigurong kinakailangan mag-spend ng so much money pagpunta sa salon. Mas mahalaga na yung ipin mo, papaayos mo. Ganun lang yung sinasabi sa atin dito. Karamihan ng Pilipino walang bank account. Why? Unang reason dyan, wala ka namang ilalagay na pera. That's one. Yan kasi yung ano sa atin. Yan kasi yung problema sa atin na porkit wala tayong ilalagay na pera, hindi tayo nagbabank account. Pangalawa, maraming documentary requirements para makapag-open ka ng bank account. For example, kailangan mo ng 2 valid government ID. Kailangan meron kang Pag-ibig ID, o di kaya PhilHealth, o di kaya GSIS or SSS. Pag wala nun, pwede kang mag-driver's license, PRC ID, maraming government ID na pwede kang gamitin. Pero ang tanong, can the common Filipino afford to provide 2 valid IDs? Laging 2 hindi siya isa lang Pero parang recently, may mga bangko na pumapayag sila kahit isa lang. So ano pa? Yung tawag dito yung iba ding mga complicated na process in opening bank accounts at saka lalo na yung kinakailangang mga maintaining balance para lang makapag-open ka ng bank account. Minsan din, syempre ang isang ordinary Filipino, gusto niya na kapag may paggagastusan siya, hawak niya na kagad yung pera niya. Hindi na siya pupunta sa ATM para lang i-withdraw yung kanyang pera. At hindi rin naman ganun kalaki yung perang ipapasok niya. 'Di ba? Hindi kasi noon kasi yung mga shopping apps katulad ng Lazada, ng Shopee at saka yung mga payment scheme katulad ng GCash, ng Paymaya, PayPal, hindi siya uso kaya kinakailangan mo talagang mag-withdraw ng pera para lang makapagbayad or makapag-transact using physical money. Pero ngayon kasi nagagawa na siya online or virtually. So those are the factors na nagdi-discourage sa isang ordinary Filipino to open a bank account. Yun nga, lalo na wala ka namang ganong isi-save. Why mag-open ka pa ng bank account? Pero some banks offered na kahit 100 lang ang maintaining balance mo or 100 lang yung yung required na tawag dito na amount ng money na pwede mong gamitin para i-open yung bank account mo, encourage people to open bank account. Pero napakaliit na bahagi pa rin ng population natin yung gumagamit ng bank account or nagbubukas sila ng bank account. So, budgeting. So, in budgeting, instead of your money controlling you, you control your money. Hindi ikaw ang kinokontrol ng pera mo na nakakita ka ng ganito kahit hindi mo naman kailangan, bibilin mo. Or di kaya, yun nga, yung mga one-day millionaire na porkit maraming hawak na pera sa isang araw, bagong sweldo, gastos ng gastos, after ilang araw, tight na ulit ang budget niya, tipid-tipid na ulit. Develop habits to save, avoid financial crisis, and maintain peace of mind. Dapat, kapag gagastos tayo,
i-less na natin yung i-less na natin yung talagang regular na pinagkakagastusan mula dun sa sweldo natin. For example, darating yung sweldo mo. Unahin mo nang bayaran ng ilaw, tubig. Yan, tawag dito, frequent yan laging yan ang binabayaran mo Periodically, yan talagang binabayaran mo per month. Grocery, ano pa, tuition ng mga bata kung meron, or magtatabi ka na for your transportation. Maaaring nakabudget na siya. Kung ano yung masisave mo, kunyari, ang nasave mong pera, na-less mo na yung mga ganong gastusin mo. Let's say 5,000. Magtabi ka ngayon ng 3,000 or 2,000. Yung matitira na hindi mo isinave, yun yung gastusin mo. For your, kunyari, may gusto kang bilhin, yun yung pagkakagastusan mo. Sa totoo lang kasi, in my own point of view, ang pag-iipon kasi ay it's a matter of a self-control and a skill. Kasi kung wala kang skill na mag-ipon, wala mahihirapan ka talagang mag-ipon. Lalo na may paniniwala pa yung iba sa atin na ayaw nila mag-alkansya kasi para daw may pinag-iipunan ka na parang emergency hanggang sa dumadating sa punto na pag nag-aalkansya sila, parang napapansin nila may nagkakasakit lagi, may laging nadidisgrasya, may mga ganun tayong may mga ganun tayong paniniwala, tayong mga Filipino, in which, para sa iba, para sa iba, tawag dito, nakakatawa, pero para sa karamihan, totoong nagaganap sa kanila yun So next, a successful budget plan clearly defines how to follow a monthly spending, ways of lowering your monthly bills, how to handle accrued or enlarged debt, how to distinguish between short-term, medium-term, and long-term goals, a breakdown of family needs or, wala na pala. Ito muna tayo. How to follow your month. Pag may budget plan ka kasi, for example, ito na yung kinikita mo. Gaano kalaki dito yung ilalaan mo sa water bills, sa electricity bill, sa grocery. Naka-program ka na for a month na yung pera mo, dito mo siya gagastusin. Naka-program ka rin na for a month, ito lang yung dapat mong pagkagastusan. Hindi ka pwedeng mag-go beyond dyan kasi magkakautang ka na. So that's how you manage your money financially. Then ways for lowering your monthly bills. Makakapag-isip ka na parang halimbawa yung kusina mo at saka banyo. Dahil tig-isa pa yung ilaw or malalakas yung mga ilaw. Maaaring maisip mo na, paano ko pa kaya siya matitipid? Merong mga appliances na kahit gamitin mo, mababa lang yung consumption sa kuryente. Ano pa? How to handle accrued or enlarged debt. Kapag nagbabudget ka, naiisip mo, paano ko ba matatapos tong mga loan ko? Paano ko ba matatapos itong aking mga pagkakautang para hindi na siya makabigat sa akin? So, ganun. Nakakatulong din yung iyong monthly budget plan kasi every month, so ilalagay mo na to para sa mortgage. Ito para sa upa. Naihihiwalay mo na talaga kagad siya. Hindi ka na ngayon mamamroblema. Then you will distinguish your short-term, medium-term, and long-term needs. Paano yan? For example, gusto mong bumili ng cellphone. May binabayaran ka ring bahay. Kailangan mo ring magbayad ng tuition. So, ang short-term mo doon, yung cellphone. So, kahit papano, nakasave na si cellphone na ito yung bibilhin mo after mo siyang ma-acquire, pwedeng yung pinagkakagastusan mo sa kanya, ilipat mo na kay medium term para pandagdag gastos. At least yung ibang gastusin mo, yari sa bahay, sa tubig, sa kuryente, hindi na siya nagagalaw. So kumbaga meron kang goal na ay dapat at this age or at this point of time, ito na yung na-acquire mo, ito na yung nabili mo. A breakdown of family needs, nahihiwa-hiwalay mo rin ano yung pangangailangan ng pamilya mo. Pinakamahirap kasi sa lahat ay kung paano mag-budget ng pera. Lalo na
kung hindi naman ganoon tawag dito, kalaki yung iba-budget mo. Kaya ako, ah, I admire those, parents or mother, lalo na ang nanay, napakagaling mag-budget ng ibang nanay. How they manage to budget yung weekly or monthly spending ng isang pamilya. So, budget tips, you start tracking your monthly expenses. That's number 1. So, a notebook or a mobile app, write in every time you spend money. Be diligent about this because it's easy to forget. This is the foundation of your budget. Dapat na ililista mo ano ba yung pagkakagastusan mo, ano ba yung darating na pera, ano ba yung pinag-iipunan mo, dapat nakalagay. And you have to stick with that. Dapat diligent ka na monthly, ginagawa mo siya. Hindi pwedeng, ano na, masyado na ako magastos. Next month, aayusin ko na. Ginawa mo siya for 2 months. After 2 months, balik ka na naman. Wala. Useless. Hindi ka matututo. Lalo ka lang mahihirapan. So, number 2, identify fixed and variable expenses. So, anong pinagkaiba ng fixed at saka ng variable expenses? Kapag fixed expenses are ones that you have every month. For example, rent, mortgage, car payment, electric bill, water bill, student loan. So, dapat sa budget mo, yan ang una. Kasi, yan yung monthly ina-expect mo na darating. Monthly, ina-expect mo, ito yung babayaran mo. So, dapat, sa bill mo or sa budget mo, yan ang una mong pinaglalaanan. Kasi kung hindi, mamomroblema ka. For example, hinuli mo yung water at saka electric bill. Inuna mo yung ibang variable expenses. Tendency, kung ano yung natira, yun na lang yung ilalaan mo kung kay electric at saka kay water bill. Paano kung kulang? So, ano mangyayari sa'yo? It's either mangungutang ka or mapuputulan ka. So, mamimili ka na lang sa dalawa. Variable expenses naman are costs that go up and down each month. And ones that come and go. Ibig sabihin, hindi mo siya monthly pinagpaplanuhan or pinaglalaanan. Maaaring grocery, pet supplies, kung may alaga kang hayop, pagpapagupit or haircuts, concert tickets, etc. Usually, mga leisure or mga luho or mga pampalipas oras lang. Ito dapat yung huli. Dapat nabayaran mo na yung mga fixed expenses mo, na paglaanan mo na bago ka pumunta sa variable expenses. Why? Yun nga, sinasabi ko kanina, para hindi ka mamroblema kung kukulangin ka. Ngayon, kung halimbawa, na-realize mo na lahat ng fixed expenses, ito na lang, kukulangin ka. Tingnan mo dun sa mga variable expenses mo, alin yung pagkakagastusan mo na pwede mo namang ipagpaliban sa susunod na buwan. For example, haircut. Medyo ano ka pa naman. Medyo okay pa naman yung gupit mo. Hindi pwedeng ipagpaliban mo siya sa susunod na buwan na lang. Sa susunod na buwan ka na lang magpagupit. Or di kaya, may inaasahan akong pera sa susunod na buwan. Doon ko na lang kukunin yung panonoorin kong concert ng Blackpink o di kaya ng BTS. Diba? Inano mo na siya, pinagpaliban mo lang saglit. Kasi hindi pa naman parating yung concert. Pero minsan kasi yung problema mo, baka maubusan ako ng ticket, unahin ko na to. Inuna mo na siya kaysa dun sa ibang pagkakagastusan? No. Bagay kasi kung ano ka na, kung professional ka na, talagang nagtatrabaho ka na, at matatag naman ang trabaho mo, usually, hindi mo na pinaglalaanan ng mas malaking budget yung mga iyong variable expenses. Next, add up the totals. After 3 months, you calculate how much you are spending on average per month and look at the categories. Ibig sabihin, sa isang buwan or sa 3 buwan, on the average, gaano yung ginagastos mo sa kuryente, sa tubig, sa upa ng bahay, sa tuition. Para malaman mo, mas malaki pala yung kuryente. May chance pa kaya ako ibaba siya? Pwede pa, meron pang mga tipid tips makakatulong din talaga yung mga tipid tips na yon para sa atin na ma-manage rightfully yung ating, tawag dito yung ating spending. So, you have to calculate para makita mo alin ba yung dapat pwede mong bawasan pa para kahit papaano hindi ka mahirapan, hindi ka magka-problema.
4, you study your variable expenses. This is where most people tend to overspend. Yan naman talaga. Decide what gives you the most pleasure from these monthly expenses that you feel these costs are worthwhile. Start cutting. This is the beginning of the hard decisions. For example, lagi kang nag-Starbucks. Every week, nag-Starbucks ka. Kasi gusto mo makakuha ng bagong planner ng Starbucks. O di kaya, lahat ng grocery mo, gino-grocery mo, let's say sa SM, hanap ka ng ibang, tawag dito, ng ibang pwede mong pagbilhan kasi mas mahal si SM. Pwede na lang kay Pure Gold. O di kaya mag-avail ka ng mga promo, buy one, take one, get this and get this free one, yung mga ganon, actually nakakatulong din siya. Meron kasi, pero kasi ang downside naman nun sa ibang tao. For example, ako, laging, let's say, laging, sa Shea ang shampoo ko, for example. Yung bote, parang, buy this, yung bote, na malaki, makakaano ka ng maliit. Hindi ako, usually kasi ako, hindi pa rin ako hindi ako encourage bilhin pa rin yung nakabote kasi para sa akin, mas sayang siya kasi nga, hindi ko natatansya yung daily na gamit ko sa kanya kasi nga, unlimited yun eh. 'Di ba? And yung Tetra Pak or yung sachet kasi it is being made para dun sa mga hindi naman ganun talaga kalaki yung budget to buy yung mga malalaking bottle or tawag dito o di kaya para dun sa mga hindi nila control yung kanilang gamit. Kaya kita mo sa Amerika laging malalaki, wala silang sachet, wala silang ganong Tetra Pak kasi nga hindi mas para sa kanila mas nakakatipid sila doon para sa kanila kaya nilang bumili nun. Unlike sa bansa natin, tumingin ka sa mga grocery store, marami ang sachet. Kasi nga, yun talaga yung ng tao, yun talaga yung kaya lang bilhin ng tao. So, yun titingnan mo, worthwhile pa ba siya? Ano pa ba siya? Tama pa ba na i-avail ko tong mga bagay na to? Or di kaya once in a while, nagmo-movie ka, pwedeng gawin mo na lang, kahit papano, gawin mo na lang siyang twice a month, twice a month, every other week. Ganun din sa pag-i-Starbucks. So, pwede naman magkape ka. Masarap naman yung timpladong kape. Mga ganun. Kung hindi mo rin kaya, huwag maging social climber. Na porkit barkada, ganito, sasabayan mo sila. Napakahirap. 2 factors in saving. Take a portion of every paycheck and put it into savings. This one practice, you can make it a habit. So, alam mo na, may ipon ka na dapat. Kasi every month, aalisin mo na to, magugulat ka na lang, lalaki na yan. Kapag may kailangan kang pagkagastusan, magagamit mo siya. And take note ha, hindi ka nag-iipon dahil may pagkakagastusan ka. Ha? Nag-iipon ka para sa wala. Bakit? Bakit ka nag-iipon para sa wala? Wala ka naman pagkakagastusan pala. Ba't ka mag-iipon? Kasi nga, may mga emergency tayo na nagaganap, na nangyayari sa buhay natin. So, minsan, nawawalan tayo ng sa ibang budget tayo ngayon kumukuha. For example, may na-aksidente, may nagkasakit, yung mga something na gano'n na hindi mo ine-expect. So, kung wala kang savings, saan mo siya huhugutin? Sa tubig, sa kuryente, patay ka kasi ito monthly mo ginagastos ito eh. Pagpapaliban mo ngayon, hanggang sa tendency mo, puputulan ka. Unlike kung may savings ka, pwede yun, unti-unti kasi sinasabi din ng mga expert iba dapat ang savings mo sa emergency fund. Yung emergency fund, dun mo talaga siya ilalagay. 'Di ba? Para, kapag may kinailangan ka, hindi mo magagalaw yung savings mo. Pero kasi syempre, sa atin, yung ganung konsepto na iba ang savings sa emergency fund, bago kasi yun para sa atin eh. So kung bago siya, pwede naman natin siyang unti-untiin. Magsisave ka for future preferences mo. Halimbawa, gusto mong bumili ng bahay, o nag-iipon ka na, malaking tulong din yun. Next, set your budget. Decide what you want to save every week or every 2 weeks. The leftover money is how much you have to live on. Yun nga mauna kang mag-save bago ka mag-spend. Hindi mag-spend ka tsaka ka mag-save. Mali yun. Dapat daw, mauna kang mag-save. Tapos kung ano yung natira, yun yung gastusin mo. Hindi yung kung ano yung, gumastos ka muna, kung ano yung natira, yun yung isi-save mo. Mali daw yung kasi,
tendency wala kang maiipon, wala kang masisave. So according to Senator Elizabeth Warren sa US, the 50-20-30 budget rule. So paano yan? In her book, All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan, the basic rule is to divide after-tax income. Wala nang tax yung net na, hindi yung gross. Magkaiba kasi yung gross salary sa yung net salary. Pag sinabi nating gross, ito yung lahat ng kikitain mo sa isang buwan. Hindi pa tinatanggal doon yung tax, pag-ibig, PhilHealth, GSIS or SSS. Ha? Pero ang SSS ay para sa mga private employee, ang GSIS ay para sa public employee, yun yung pinagkaiba niya. Ang net, tanggal na yung mga yon. Wala na yon, pati utang mo tanggal na. So yun yung iyong net income. So dapat 50% daw sa spending, 30% para sa iyong needs, malamang yun yung yun yung iyong variable needs, and then 20% para naman sa savings. Dapat 20% ang ilalaan mo para sa savings. For example, you're earning, let's say, 30,000 a month, 6,000 should be left for savings. Pero since tayo ay Filipino, pwede naman tayo magsagawa ng modification. For example, 4,000 lang yung pwede mong isave. Okay lang yun, at least nakapag-save ka kasi. Unti-unti, dagdagan mo na lang. Ganun siya, hindi natin sa pwedeng biglain. Kasi magugulat tayo. So, some facts about savings. So, from 2011 to 2014, 24 to 28% of Americans daw had zero emergency savings. Lalo ang mga Pilipino. Malamang lagpas 50% ang walang emergency savings. Ibig sabihin, ito yung mga ipon mo na inilalaan mo para sa mga emergency need. So, people ages 30 to 49 are the least likely to have emergency savings. Which is dapat, yung mga ganyang edad nga ang meron kasi sila na yung may trabaho at sila na yung papunta sa retirement age, lalo na ang 49. Kasi, sa retirement age dapat, kapag nag-retire ka, sa amin, halimbawa ako as teacher, yung mga public employee, ang retirement age namin na optional is 60. Ang tawag dito, ang terminal or yung forced retirement is 65. So, pag 65 ka, dapat naka-retire ka na. Pero pwede ka namang magtrabaho sa iba pa kung tatanggapin ka lang. Kasi sa amin sa teaching job, pwede ka pa rin magtrabaho kahit beyond 65 Pero part-time na lang. Kasi nga, you're more than the age na ng working age. So, ano nangyayari doon? Dapat, kapag nag-retire ka na, wala ka nang pinag-aaral. Napakahirap kasi na retire ka, tapos may pinag-aaral ka pa. So, malamang yung retirement benefits mo, yung iyong pension, doon na lang mapupunta. So, dapat, bago ka dumating sa edad na yon, meron ka ring savings. Para, mag-retire ka man, hindi mo magagalaw yung pension mo. Kasi yun yung bubuhay sa'yo ngayon araw-araw. 1 person out of every 5 people near retirement age has zero money to save. Sa atin din, lalo sa atin. Karamihan, bago sila mag-retire, maliit lang yung nila. Tawag dito, yung savings nila or wala pa at all. Pero, we must remember na the more na mataas ang position mo bago ka nag-retire, the more na mas malaki rin ang pension mo. So, mas maganda rin na you will be promoted sana. Umangat ka muna sa posisyon. Sana yan, nasa public yan, sa private, I don't know. Para magkaroon ka ng, tawag dito, magkaroon ka ng, tawag dito ng visuals na pag nag-retire ka, ito pala yung makukuha mo. So, wise financial decision as listed by the Forbes. Ang Forbes kasi isang magazine, business magazine. Sila nga din nga ang nag-rank ng mga wealthy Filipino or citizen sa buong mundo. Americans man yan or kabuuan. So, according to Forbes, budgeting basics, know where your money is actually going. Saan ba napupunta yung pera mo? Lalo na kung ang sweldo naman ay fix. Dapat alam mo paano tawag dito, paano mo gagastusin yung pera mo. Sa mga not fix naman ang sweldo, yung kita nila, for example, may negosyo sila, wala silang trabaho pero may negosyo sila. Hindi kasi fix yun eh.
dapat kung ano yung average na kinikita mo sa isang buwan, dapat do'n ka mag-i-start ng iyong spending. Kasi puwedeng sa susunod na buwan mas mataas yung kikitain mo or sa susunod na buwan mas mababa siya, depende sa kita mo. Next, the impact of interest, borrowing a small amount and paying back much more than you need for years to come. Understand the ins and outs of interest. Halimbawa, uutang ka, kung alam mo naman na maliit lang ang utangin mo, anohan mo na, bilisan mo na yung pagbabayad. Sabihin, for example, will just have a loan of 50,000. Kahit 1 year lang, 1 year to pay, malaki yung babayaran mo monthly, pero after nun, bayad ka na. Hindi ka na mahihirapan. Halimbawa, kasi kung iisipin mo, let's say na 50,000 for 3 years mo babayaran, tas oo, yung monthly amortization niya maliit. Pero kung susumahin mo siya, napakalaki pala nung ibinayad mong interest. Kasi nga, tumakbo siya ng 3 taon eh. As compare sa isang taon lang. At remember ang pera, lahat ng bangko hanggang 3 years lang ang pinapautang niyan. I don't know why, pero parang, ano daw yun kasi yun ng Bangko Sentral eh. Policy yun na hanggang 3 years lang ang maximum ng monthly amortization. Kasi daw parang, yung value kasi ng pera, di ba, nagde-depreciate siya along the way. So according to George Horace Lorimer, it's good to have money and the things that money will buy. But it's good too to check up once in a while and make sure that you haven't lost the things that money won't buy. So para daw sa kanya, okay naman na meron kang pera at makuha mo yung mga bagay na kayang bilhin ng pera. Pero dapat i-check mo na hindi ka nawawalan ng mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. For example, marami kang ang pera, trabaho ka nga ng trabaho para magkaroon ng maraming pera. Pero yung anak mo, yung pamilya mo, wala ka na palang time sa kanila to spend with them. Paano na lang yun? Doon nagkakaproblema minsan. And last, sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Katulad nga ng lagi ko sinasabi kanina, mag-ipon muna, yung ipon mo muna, alisin mo yon. Tapos, tsaka ka gumastos. Hindi yung gumastos ka, tsaka ka nag-ipon. So, that's all. Ay, ito pa pala. The act of saving and investing money regularly will significantly change the way you live your life in the future. Yan, ibig sabihin, yung saving at investing, ano yun, malaking bahagi yun ng financial literacy. At kung hanggang bata ka, kung marunong ka na, hanggang sa pagtanda, madadala mo siya. And too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't like. Kung bibili ka ng bagay just to impress lang yung mga kaaway mo, yung ibang tao, maipakita lang na hindi ka struggling, wag ka nang bumili. Mas okay na mamuhay ka on a meager budget sa matipid na paraan. Kahit pa sabihin makunat ka. Kasi nga, pag naubos ang pera mo, hindi mo rin naman sila malalapitan para makatulong sa'yo. Ikaw din naman mong problema. And it's not how much money you make, but how much money you keep. How hard it works for you and how many generations you keep it for. So yan, hindi yan kung gaano kalaki yung perang kinikita mo, kasi kahit malaki yan, pero kung hindi ka marunong gumastos, wala. Baliwala. Yan. A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worrying about the what ifs of life. Ang financial literacy or financial freedom, hindi ka natatakot na bukas kukulangin ang budget mo, na tsaka kung ano yung mangyayari sa hinaharap, hindi mo siya titingnan as napakalaking problema. Yun lang, salamat.